umaga sa inyong lahat mga estudyante. Andito naman tayo sa pagtalakay ng subject sa math. So, ang italakay ko ngayon ay tungkol sa polynomial. So, siguro natalakay na to ng mga grade 8 students. So, pinili ko lang dito guys yung siguro mahirapan kayo mga estudyante, lalo na nag-aaral ngayon sa grade 8 students. Italakay ko dito yung tungkol sa 4 na special case na mag-multiply ng polynomial. At pwede ring ma-review yung mga grade 9 o mga higher na mga students na nag-aaral especially na sa math, no? So ito ma-review sila sa special case, 4 na special case. So ngayon bago natin tatalakayin yung 4 na special case, bigyan muna natin ng definition kung ano yung polynomial. Polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constants, and exponents that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, and division. So, yan ang polynomial. Ano naman ang binomial? Binomial is a polynomial consisting of 2 terms. It is an algebraic expression that contains variable, coefficient, exponents, and constants. Ano naman ang trinomial? Trinomial is an algebraic expression consisting of 3 terms. Kagaya ng binomial, ang trinomial ay mayroong mga variable, coefficient, exponents, and constants. So ngayon, tatalakayin na natin yung mga case. So una, tatalakayin natin yung case 1. So mag-expect kayo dito guys na maraming solution ang ating gagawin. So sa case 1, ito yung unang problem. Okay, yan, case 1. So case 1 tayo guys. So ito yung binomial na isolve natin. X plus 3 times x minus 3. So sa case 1 guys, tandaan nyo lang na identical yung variable at saka yung number, pero yung sign ay hindi. Plus dito sa sa itong expression na to, tapos sa kabilang expression ay minus. So ngayon i-solve natin yan guys. So ibigay ko dito o turuan ko kayo kung paano i-multiply ang binomial na ito. So una nyong gagawin guys, ito lang, i-multiply mo yan. So x times x equals x squared, tapos x times 3. So x times 3 equals 3x. So wag niyong kalimutan guys, positive x times negative 3x equals negative x, negative 3x. So dito naman tayo sa kabila, 3 times x equals positive 3x. Tapos
3 times negative 3 equals negative 9. So, i-combine nyo lang guys yung kaparehong terms. Kagaya nito, 3x, 3x, pero yung symbol niya ay iba. Okay lang yan. Pero ang mangyari guys, kapag ganon, ma-minus o ma-subtract tong dalawa na to. So, negative 3x plus 3x equals 0. So, ang sagot guys ay x squared minus 9. So, tandaan nyo lang guys, ang unang gawin nyo sa case 1, i-multiply mo lang yan. Tapos, dito. Tapos, dito, dyan. Tapos, dyan. Pangalawang example sa case 1. So, dito guys, puro variable yung makikita mo, walang constant. So, ito yung given. C minus D times C plus D. So, identical guys. Yung variable ay C at saka D. Pero yung symbol minus dito sa kabila plus. So baliktad, sa nung unang example plus dito, minus dito, pero ngayon minus plus. So ganun pa rin guys ang gagawin natin, ganyan pa rin. C times C equals C squared. C times D equals CD. Tapos negative D times C equals negative CD. Tapos negative D times positive D equals negative D squared. So may konting guys na ituro ko sa inyo para hindi kayo malito guys, kagaya sa kanina C times D, so C at saka D. So sa pangalawang process dito, D times C. So para hindi ako magkamali, ginaya ko lang dito C times D. Kapareho lang yan ng D times C. D times C. So binaliktad ko lang C times D para ma-identify ko yung kaparehong term o like terms. So CD. So yan guys, CD. So plus CD, positive CD minus CD equals 0. So ang sagot guys ay C squared minus D squared. Okay, andito naman tayo sa pangatlong example sa case 1. Meron ng constant guys at saka may variable. So ito na yung given. So 2y plus 2. 2y minus 2. So may constant guys, tapos may variable. Ganun pa rin, identical. 2y, 2y, 2, 2. Pero yung sign plus dito sa kabila, minus dito sa kabilang expression. So ganun pa rin yung process guys. 2y times 2y equals 2 times 2, 4. Y times y equals y squared. Tapos dito naman sa kabila, 2y times negative 2 equals negative 4y. Tapos dito naman 2 times 2y equals
positive 4y. Tapos dito, positive 2 times negative 2 equals negative 4. So yung rule sa multiplying by positive at saka negative ay na-explain ko na yan guys. So i-review na lang yung video ko. Tapos ilagay ko na lang yung link kung anong video na-explain ko yung tungkol sa multiplying and dividing negative and positive numbers. So balik tayo sa expression. So negative 4 ay combine natin yung like terms o the same na mga terms. So ang same na terms ay ito. So negative 4y plus 4y equals 0. So ang sagot guys ay 4y squared minus 4. So natapos na natin yung pagtalakay sa case 1. Andito naman tayo sa case 2. Case 2 guys, makikita nyo na identical talaga lahat. Yung variable, yung symbol na ginagamit. So yung unang example guys ay ito. Y plus 7 times y plus 7. So makikita nyo guys na the same yung variable. Una y din dito sa kabila. Tapos yung constant ay 7 din dito sa kabila. Tapos yung symbol plus, tapos ito sa kabila ay plus. So ito yung case 2. So i-multiply na natin guys para malaman natin yung product. So ganun pa rin guys sa case 1, yung process sa pag compute nito, mga expression nito, ganun pa rin. I-multiply mo lang dito yan, dyan. So y times y equals y squared. Tapos dito sa kabila, y times 7 equals 7y. Dito naman sa kabila, 7 times y equals 7y. Tapos 7 times 7 equals 49. So combine like terms. So ang kapareho na mga terms ay ito at saka ito. So 7y plus 7y equals 14y. So isulat natin yung iba. So una, yung pinakamataas na degree na variable ay y squared plus 14y plus 49. Okay. So yan guys, yung una example sa case 2. So puro variable naman natin ang gagamitin. Tapos yung symbol ay iba. Z minus y times z minus y. So identical talaga yung dalawa. Yung variable na ginagamit ko ay z at saka y. Sa kabila z at saka y. Tapos yung symbol ay minus o negative. Okay, ganun pa rin ang proseso. Z times z equals z squared. Z times negative y equals negative zy. Tapos negative y times z equals, ganun pa rin guys. Yung technique, ipareho mo lang sa unang variable o para madali mong ma-identify yung like terms o the same na terms. So z negative zy. Yan. Tapos negative y times negative y equals positive y squared.
So i-combine mo yung like terms guys, ito yan at saka yan, kaparehong terms lang yan. So magiging ganito na yung sagot guys, c squared minus 2zy plus y squared. Pangatlong example sa case 2. So the same lang yung yung variable at saka constant. Pwedeng ganito rin yung isulat nyo guys, z minus 1 tapos squared. So kapareho lang yan guys sa kapag ganito, z minus 1 times z minus 1, kapareho lang yan. So i-apply natin yung the same na process kanina. So z times z equals z squared, z squared. Z times 1 negative 1 equals negative z. Negative 1 times z equals negative z. Tapos negative 1 times negative 1 equals positive 1. So combine like terms guys. So negative z minus z equals negative 2z. So yung sagot guys ay z squared minus 2z plus 1. Okay, natapos na yung case 2. Andito naman tayo sa case 3 mga estudyante. Okay, medyo mahabang solution to guys. Siguro dito natin ilagay yung case 3. So ang case 3 guys ay ganito yung given. Medyo mahaba ang solution to guys. Y plus 5 tapos y plus 5 times y plus 5. So medyo mahaba to guys. So ang unang gagawin natin, i-multiply tong dalawang expression na to. So kagaya sa case 1, ganun rin yung process na susundin natin. So magiging ganito na yung equation guys. Y squared plus 5y plus 5y plus 25. So combine mo lang yung like terms. So 5y plus 5y equals 10y. So pero bago yan guys, isulat mo ito, isulat mo yan kasi hindi pa yan na-simplify. So magiging ganito na yung equation niya guys. Y squared expression pala 10y plus 25 times y plus 5. So ganyan guys. So ngayon ito naman yung i-multiply natin, itong expression na to sa dito na expression. So ang gagawin natin guys, i-multiply ito 1 by 1. Yan, y times y squared equals y cubed. So y cubed, y plus y times 10y equals plus 10y squared. Y plus 20, y times 25 equals 25y. Tapos so natapos na, no? So yung process na ginawa ko guys ay ito. Yan, tapos yan, tapos ito. So sa
ibang number naman itong 5. So ganito ang mangyari guys. So dito naman tayo sa taas. So ito naman yan. So 5 times y squared equals 5y squared plus dito naman tayo sa isang expression. 5 times 10y equals 50y. Tapos yung huling number 5 times 25 equals 125. Okay, so i-combine natin yung kapareho na mga terms. So i-underline ko yung mga kapareho na terms guys. Ito yon, yung 10y squared at saka 5y squared ay pareho sila na term kasi yung variable nila ay the same, pero yung constant nila 10 tsaka 5 pwedeng ma-add lang yan, pero yung variable niya at saka yung variable niya ay the same, so ma-combine lang yan. Tapos iba pang like terms o the same na mga terms o the same variable. So ito yun guys, yung 25y o at saka 50y. So i-add o i-divide mo yung process depende sa anong symbol ang nasa value o sa expression. So i-combine natin guys. So ito yung mangyari. Erase ko na to ha. So sulat natin yung unang variable y cube, tapos i-add kung anong symbol ang nakalagay yun nating susundin. So positive 10y plus 5 ay magiging 15y squared. Tapos yung ibang term na kapareho puro positive ba? Okay, positive lahat. So positive 25y plus 50 equals positive 75y. Tapos yung isa constant plus 125. So ito yung sagot guys. Wala na bang ma-simplify? Wala nang ma-simplify kasi na-combine na lahat ng mga terms. Yung una, yung degree ng variable na to ay 3. Tapos dito, yung degree ng variable ay 2. At saka tapos dito sa pangatlong term, ang degree ng variable ay 1. At saka yung huling expression ay constant. So yan guys ang case 3. Medyo mataas yung solution. So andito naman tayo sa pangalawang example ng case 3. So puro variable na naman guys. Medyo mahaba na naman to. So x minus y tapos cube o 3 yung power. So kapareho lang ito guys sa ganito na x minus y tapos i-multiply mo pangatlo. So kapareho lang yan, x minus y tapos napaloob sa parenthesis may power na 3, so equivalent lang sa ganito yan. So yung tatlo na yan. So isolve natin kagaya kanina. Unahin mo muna natin tong isolve. Okay, so x times x equals x squared. X times negative y equals negative x y. Negative y times x equals, ganun pa rin guys, sundin nyo lang sinabi ko kanina para ma-identify nyo yung kapareho na terms. Kapareho nyo lang dito. Kahit baliktad yan, kapareho lang naman. So x negative xy, so negative y times negative y equals positive
y squared. Tapos isulat nyo yung isang expression, x minus y. I-combine nyo yung like terms o the same na mga terms. So ito pareho lang yan. So mangyari x squared minus 2xy plus y squared times y minus x minus y. So burahin ko muna guys kasi hindi na magkasya, no? So x squared, so x squared, medyo nalimutan ko guys, so minus 2y pala, 2xy plus y squared times x minus y. Nireview ko kung konti guys. X squared negative 2xy plus y squared. Tama ba? Okay, tama naman guys. Okay, pagpatuloy na natin. So ganun pa rin yung process guys. Multiply mo yan. So x cube na, multiply ito minus 2x squared y, tapos ito, so plus x y squared, tapos itong isang variable naman, so ito i-multiply dito, yan. So negative y times x squared equals negative x squared y. Tapos yung negative y times negative 2x y equals ano, positive 2, tapos y times y squared, tapos yung isa na lang negative y times positive y squared equals negative y cube. So combine like terms lang guys. So ito kapareho sa term na to, tapos itong term na to kapareho sa term na to. So yung solution guys ay x cube negative 2x squared plus y minus x squared times y equals negative 3x squared y squared. Tapos itong ibang the same na equation, expression like terms. So xy squared plus 2xy squared equals plus 3x y squared minus y cube. So yung sagot guys ay x cube minus 3x squared y plus 3x y squared minus y cube. So tama ba yung sagot ko? Pwedeng i-transfer mo itong negative y cube dito guys. Ang mangyari guys, isulat ko na lang para mas simplified talaga tignan. So mangyari ito na guys, yung sagot talaga final. X cube minus y cube minus 3x squared y plus 3x y squared. So yan yung sagot guys, x cube minus y cube minus 3x squared y plus 3x y squared. Okay, andito na tayo sa case 4 guys, huling
case na lang. Case 4. Okay. So sa ganitong setup, tatlong variable na guys. Medyo mataas-taas na talaga to na isolve. Okay. So yung variable na gagamitin ay, tingnan nyo guys, x plus y plus z. X plus z. Tatlong variable. Pwede ring ganito yung pagkasulat guys, x plus y squared. So pwede rin ganyan yung pagkasulat. So huling example na lang to guys sa case 4. So x plus y squared, tandaan nyo lang guys ha, ang itong setup na to kagaya lang sa ganitong setup. So solve natin. Okay. So ang process na gagawin nyo guys ay ganito. So multiply mo lang yan, x times x equals x squared. Tapos multiply mo to, x times y equals xy. Tapos yung z, x times z equals xc. Okay, dito naman tayo sa kabilang variable. So ito naman, x times y equals xy. Tapos y times y equals y squared. Tapos y times z equals yz. Okay, sa z naman tayo, z times x equals, i-xc na lang natin guys para pareho, madaling i-identify. Tapos z times y equals yz, ikapareho lang natin guys para madaling i-identify. Tapos z times z equals z squared. Okay, so i-combine natin yung kaparehong variable. So ang like terms ay ito, xy, tapos ito, tapos xz, tapos ito, tapos yz, tapos ito. So simplify na natin guys, isulat natin yung hindi na simplify. So x squared plus yung unang kapareho xy plus xy equals 2xy plus yung xz, so 2xz plus yung yz equals 2yz. So ang natira yung x tapos yung z squared. So rearrange lang natin guys para magandang tignan, medyo nagkulang. So magiging ganito na yung final answer guys, x squared plus y squared plus z squared plus 2xy plus 2xz plus 2yz. So yan, natapos na tayo guys sa pagtalakay sa mga case. So tandaan nyo lang guys kung paano ko
na isolve. So ito yung unang video ko na mataas yung mga mahaba yung mga solution. So yan guys, pwede nyo i-memorize tong para magamit mo yan sa integral, siguro sa sa integral, sa differential calculus magagamit mo to. Okay, maraming salamat guys, sana naintindihan nyo, tapos sana natuto kayo sa video ko. Maraming salamat sa pagpanood. Magandang araw sa inyong lahat.